din. Botya, bawal sa amin yan. Baboy, dugo, mga pagkain na kahit tubig, pag inihahain bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yung mga pagkain na hinahanda sa mga piyesta, bawal sa amin. Yung mga pagkain na hinahanda sa Pasko, bawal sa amin. Okay? Oh. So, ang linaw sa aming banal na Quran. Kaya bawal sa amin, ipinagbawal, sumusunod kami. May karuktong yun pagkatapos ng pagbabawal. Ang lahat ng mga pagbabawal kong ito ay mahigpit kong iniutos sa inyo. Natuparin. Ngunit, oy, may pasubali. Ang ganda ng Quran eh. Ang gaang-gaang ng reliyong ito eh. Itong pananampalataya namin napakagang. Ngunit, kung wala na kayong makain, wala ng isda, wala ng damo, wala ng karne na makakain, wala ng halaman, di dahon, wala na rin, tuyot na, lahat. No? Kasi pwede makain yung mga dahon yan eh. Ba't hindi makakalason eh? Di ba, sister? Pag wala na talaga, sabi ng Allah, kainin nyo na rin, pati ang mga ipinagbabawal ko. You see? So, pwede pala kami kumain ng baboy. Pwede sa amin. Kung wala na talagang makain, yung dami-daming makakain eh. Meron kaming napakasasarap na pagkain. Pag natikman mo, sister, kinabukasan, maniwala ka, bilib paniwala mo ko. Kinabukasan, iibig ka kay Sheikh Harun Mahilom. May mga pagkain kaming ganyan. Ano yung mga pagkain namin ganyan? Meron kaming tiyatod, dudol, bruwa, yo! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wala sila nun. Okay, tuloy natin. So, ang linaw sa banal na Quran, si Sir Jamaica, pwede naming kainin pati yung bawal. Pag wala na. Since ipinagbawal sa amin, dahil Muslim, may takot sa nag-iisang Diyos, sumunod siya sa kautusan. Kasi ang ibig sabihin ng Islam, pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yan. Ngayon, sa inyong mga Muslim lang yan, paano kaming mga Kristiyano? Yan nga yung dahilan kung bakit gumagawa tayo ng ganitong mga pamamahayag eh. Dahil bakit? Para buksan ang kaisipan ninyo na ano, huwag masaktan yung mga ngaral na Kristiyano. Dinadaya kayo eh. Bakit? Hindi tinuturo sa inyo ang kautusan ng Diyos eh. Itinatago sa inyo ng mga pare, ng mga pastor, ng mga ministro. Tapos sasabihin nila, alagad sila ng Diyos. Ginadaya nila ang tao. Ganito ang sabi ng Biblia. Sa mga Kristiyano may dala ng Bible, makipagbuklan kayo sa akin. Sa mga nanonood sa buong mundo, makipagbuklan kayo sa akin. Basa tayo. Una, anong sabi ng Diyos sa Biblia? Buklat, Deuteronomo 12, talatang 32. Kung ano ang bagay na iniutos ko sa inyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Ano ang bilin ng Diyos, si Sir Jamaica? Sa kanyang kautusan? Kung ano inutos, sundin nating lahat. Huwag nating bawasan, huwag nating dagdagan. Ngayon, ang pagbabawal ba ng baboy ay inutos sa Biblia? Basa tayo. Mga pastor, alam nyo ito, tinatago nyo eh. Mga ministro, mga pare, kayo naman oh, alam nyo eh. Huwag yung tama na panluloko. Ipahayag na natin na totoo. Leviticus 11, talatang 7 hanggang 8. Basa. At ang baboy, datapat baknga at may hati ang paa, ay hindi gumunguya mula sa sikmura. Huwag ninyong kakanin ang laman nito, nihihipuin ang kanyang mga karne. Ay pagpati paghipo, bawal eh. Utos o hindi? Ayan o. Nakasulat o utos eh. Tinuro ba ng mga parit pastor ito? Tinago. Panluloko yun eh. Tinatago mo ang kautusan ng Diyos sa tao eh. Hindi ka nagkamalasakit. Paano makatutupad sa kautusan ng Diyos ang tao kung hindi natin ipaparating sa kanila ang kalooban ng Diyos? Napakahigpit pa naman tungkol sa baboy. Katulad na isang tao, pag nag-utos ka sa iyong kapatid, at binalikan mo siya at muli mong inulit ang iyong inuutos, napakahalaga kasi ng kautusan mo. Inulit ba ng Diyos ang pagbabawal ng pagkain ng baboy? Basa tayo sa Biblia. Buklat.
Deuteronomo 14, talatang 8. Kanina binasa ko, Leviticus 11, 7, 8. O ngayon, Deuteronomo 14, talatang 8. At ang baboy, datanot may hating paa, ay marurumi sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, ni ang mga karning niyan ay huwag niyong hihipuin. You see? Inulit ng Diyos ang pagbabawal. Leviticus at Deuteronomo. Kasi mahalaga yung kanyang utos. Pag sinuway mo, anong sabi ng Diyos? Ganito ang sabi ng Diyos, basa tayo. Anong parusa ng Diyos sa mga taong kumain ng baboy? Makipagbuklat po kayo sa akin. Isaiah 66, talatang 15 hanggang 17. Basa. Sa mga nanonood, sa mga nakikinig, dahil itinatago sa inyo ang kautusan ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo ha. Bible ang binabasa ko. Ayan. 15:17. Ang sabi ng Diyos, malapit na ang wakas para sa mga naglilinis ayon sa mga sagradong hardin. At kanyang parurusahan ang mga makasalanan. Tiyak na marami ang mamamatay. See? At ang pagpaparusa ng Diyos ay sa pamamagitan ng apoy at taba. At ang galit ng Diyos ay matindi na may kapusukan. Sino ang paparusahan ng Diyos? Parurusahan ng Diyos ang mga taong ito na mga nagpoprosesyon sa mga sagradong hardin. You see? Sila na mga kumakain ng karne ng baboy. Patay kayo dyan. You see? Paano kayo maliligtas? Paano matutuwa sa inyo ang Diyos? Isa sa kinamumuhian niya na kanyang parurusahan ng matinding parusa ay yung mga taong nagsisikain ng baboy. Bahala kayo. Sige, kain pa nang makamit ninyo ang parusa ng Diyos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Bagamat gusto pa nating ituloy ang ating question and answer portion, pero ang ating permit ay hanggang 9 o'clock lang. Ano po? So, lumagpas na po tayo. 9:35 na po. Maging yung